Part 109, Gretchen. Magandang hapon mga ka-Ashlon. Naku, patindi ng patindi ang mga kaganapan sa ating kwento. Sa kabanatang ito, nabuking na ni Warren Okamori ang tunay na pagkakakilala ni Gretchen bilang asawa ng makapangyarihang si Demetrio Yamoto. Titigil ba siya sa kanyang masamang balak o mas lalo tong magiging mapanganib? Grabe, hindi ko napapatagalin pa kaya simulan na natin. Nagpatuloy sa loob si Warren nang hindi sinasadya. Narinig niyang nag-uusap ang ilan sa mga kasambahay ng villa. Kailangan natin maghanda ng extra na flower cake. Maganda ang mood ni Madam Hermania ngayon at balak niyang padalhan ng isang bisita niya ng cake. Grabe, nakakabilib. Nakita mo yon? Napangiti niya si Madam Hermania buong araw. Bihira na lang na mangyari. Mukha nga siyang tunay na apo ni Madam. Ang galing talaga ni Miss Gretchen. Sana araw-araw siyang magpunta dito para mabilis na gumaling si Madam Hermania. Sabi pa naman ng karamihan nakakabata daw at nakakawala ng sakit kapag masaya ka. Gretchen? Nagsalubong ang kilay ni Warren. Bakit narito na naman ang babaeng yon sa villa? Naalala niyang ang babae ang nagligtas kay Sebastian noong nakaraan at pagkatapos noon nakuha na nito ang atensyon ng kanyang ina nang walang kahirap-hirap. Tapos ngayon maririnig niyang napapangiti nitong matanda? Mabilis na napawi ang saya na nararamdaman niya sa kanyang narinig. Dapat naghihingalo na ang matandang babae dahil nalulunod na ito sa kalungkutan. Why the hell is she smiling and laughing with a stranger? Paano na lang kapag tuluyan itong gumaling? Nasaan ang mommy? Baling niya sa kasambahay na nasa gawi niya. Nasa hardin po, Master Warren. Agad na nagtungo sa hardin si Warren pero hindi niya nakita ang matandang babae doon. Bagkos, bumungad sa kanya ang puntod ni Helena na ngayon napapalibutan na ng maraming bulaklak. Agad sumulak ang galit sa puso niya at binalingan ng hardinero. Sino nagpalagay ng mga bulaklak na yan sa puntod ng pamangkin ko? Napakapangit tingnan. Tanggalin niyo yan at itapon ngayon din. Maotoridad niyang utos. Nag-aalangan naman ang hardinerong kaharap ni Warren. Gustong-gusto ni Madam Hermania ang mga bulaklak na naroon. Ano na lang ang magiging reaksyon nito kapag inalis niya yon at itinapon? Isa pa, hindi pa nakakaalis si Miss Gretchen. Kawalang respeto ang gagawin niya kung sakali na susundin niyang utos si Master Warren. Nang makita ni Warren ang pag-aalangan sa mukha ng hardinero na gawin ng utos, hindi niya yon nagustuhan. Ano, hindi mo ako susundin? Sino bang bagong head ng pamamahay na to? Hindi ba't ako? Wala ka bang respeto sa akin bilang boss mo at di mo pinapakinggan ang utos ko? Malamig niyang turan. Ilang beses na napalunok ang hardinero bago umiling. Pasensya na po, Master Warren. Hayaan niyo po. Susundin ko na po ang iniuutos ninyo. Kung ganon, ano pang hinihintay at tinatayo mo dyan? Kumilos ka na at gawin mo ang iniuutos ko sa'yo. Halos lahat ng nasa villa ay mga tauhan ng kanyang ina at ang tanging pinakikinggan lang ng mga ito ay ang mismong utos ng matanda. Kahit siya na anak nito, hindi sinusunod ng mga ito. Pinoprotektahan din to ng ginang at bawal niyang gamitin laban sa kanila ang pagiging miyembro niya sa pamilya. Kagaya na lang ngayon, kung hindi pa siya magagalit, hindi pa ito kikilos. Ngayong siya na ang bagong head ng pamilyang Okamori, kailangan mapasunod niyang lahat sa gusto niya. Mula sa pinakamababang antas sa villa, maging ang kanyang sariling ina. Akmang ituturo niya na ang mga bulaklak na nais nang ipatanggal nang makarinig sila ng boses mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, naroon ang kanyang ina habang kaagapay si Gretchen. Anong ginagawa mo, Warren? Desisyon kong lagyan ng bulaklak ang puntod ng apo ko? Mabilis na nagbagong ekspresyon ng mukha ni Warren. Kung kanina tila isa siyang leon na lalapan ng tao, ngayong kaharap niya ang ginang daig pa niyang isang maamong tupa. Mom, ikaw pala. Pasensya ka na. Akala ko kasi isa sa kanila ang walang pahintulot na naglagay ng bulaklak, kaya ipinatatanggal ko. It was Gretchen's idea to be exact at nagustuhan ko. Sigurado ko ganun din ang apo ko. Mas lalo lang nadagdagan ang disgusto niya kay Gretchen nang marinig na ito ang may pakana na maglagay ng mga bulaklak doon. Hindi niya inaasahan, nahahayaan lang to ng ginang sa kung anong nais itong gawin, kahit pang pakialaman ang puntod ng pinakamamahal nitong apo. Sino ba talaga ang babaeng to? Subalit kahit na ganon ang nararamdaman niya, nanatili ang masaya at palakaibigan niyang ngiti sa labi. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking ina, Miss Gretchen, na sa kabila ng abala mong schedule sumadya ka talaga dito, makahulugan niyang wika.
Bisita nga si Gretchen sa villa nila pero hindi para sa kanya at sinadya niyang sabihin ng mga katagang binitawan niya para iparating sa matandang babae na abala si Gretchen at kaya to naroon sa kabila ng busy schedule nito ay dahil may binabalak tong masama sa kanyang ina. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen sa kabila ng mga makahulugan na katagang sinabi ni Warren. Walang anuman po, Sir Warren. Kinagagala ko pong makasama at makakwentuhan ng iyong ina. Sana hindi ako nakakaistorbo sa inyong tahanan. Ngumiti na rin si Grandma Hermania at umiling. Hindi ka nakakaistorbo, Gretchen. Katunayan baka ako nga nakakaistorbo sa'yo. Hindi naman po, Grandma. Hindi naman po ako busy ngayong weekend. Hinawakan na matandang babae ang kanan niyang kamay tsaka marahang pinisil. Ang bilis talaga ng oras kapag kasama ko ang mga taong gusto ko. Tingnan mo ang mga gamit sa basement. Halos kalahati ng naayos natin. Kapag may libre kang oras sa susunod, huwag mong kalimutang bumisita dito, okay? O maayos ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Agad namang tumango si Gretchen. Huwag po kayo mag-alala, Grandma. Dadalasan ko po ang pagpunta dito para gumaling kayo kaagad. Mas lalo pang nadagdagan ng pagkayamot ni Warren kay Gretchen. Hindi niya alam kung ano nga bang pinakain ng babae sa kanyang ina at agad nitong nakuha ang loob ng ginang sa maikling panahon lang. Ano kaya ang motibo nito sa pamilya nila? Palihim namang pinagmamasdan ni Gretchen ang anak ni Grandma Hermania. Kahit nakangiti ito sa kanya, hindi umabot sa mga mata nito ang kasiyahang pinapakita ng lalaki. Sa likod ng mga ngiti nito nakatagong isang punyal na panaksak nito sa kanya kapag hindi siya nag-ingat. Kahit mukhang natutuwa to sa presensya niya, hindi siya nito maloloko. Alam niyang peke ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Pero wala siyang pakialam dahil hindi naman to ang ipinunta niya sa villa. Nandito siya para samahan ng matandang Okamori at hindi si Warren. His business has nothing to do with her at dahil marami silang ginawa buong araw, mukhang napagod niya si Grandma Hermania kaya't naisip niya pagpahingahin na ito. Agad na siyang nagpaalam sa matandang babae. Bakas naman ang disgusto sa mukha nito at mukhang wala na nga yatang balak na pakawalan pa siya. Pero wala na itong nagawa kundi pumayag na rin. Sakto din bumalik na si Sir Arman para sunduin siya. Bago siya umalis, siniguro muna ng ginang na dala niya ang flower cake na itinabi nito para sa kanya. Tawagan mo ko kapag nakauwi ka na sa inyo, okay? At bumalik ka sa susunod, iha. Hihintayin kita. Okay po, Grandma. Magpahinga na rin po kayo at hapon na. Tatawag ako kapag nakarating na ako sa syudad. Matapos makapagpaalam, sumakay na si Gretchen sa sasakyan ni Arman. Hinatid tanaw naman ni Hermania ang papalayong bulto ng sasakyan. Hindi siya umalis sa kinaroroonan niya hanggang sa mawala na sa paningin niya ang dalawa. Kamusta ang araw mo kasama si Grandma Hermania? Tanong ni Sir Arman sa kanya habang nasa daan ang atensyon nito. Napangiti siya at napasulyap sa lalaki. Okay lang, masaya naman. Tsaka mukhang mas sumigla pa si Grandma kanina habang nagkukentuhan kami. Sa sinabi niya, tipid na napangiti si Arman. Mabuti naman kung ganon. Mas mainam na madalas kang makabisita sa kanya para mabilis na mapabuti ang lagay niya. Okay lang ba yun sa'yo? Okay lang po, Sir Arman. Wala pong problema. Lihim na napasulyap si Arman kay Gretchen. Nais niya sanang tanungin ng babae kung magiging okay lang ba kay Colin na aalis siya tuwing weekend pero hindi niya na itinuloy at iniba na lang ang usapan. Baka sa susunod na weekend pupunta ulit tayo sa villa. Ihahatid kita para hindi ka na mahirapan pa sa pagpunta dito lalo't malayo ang lugar nila sa syudad. Akmang tatango si Gretchen nang makita niya na may nakaharang na sasakyan sa gitna ng daan. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Naalala niya na bago na-kidnap si Bianca, noon ay sa villa din galing ang babae. Maging si Arman ay naalarma na rin sa sasakyan na nakaharang. Malapit na maggabi dahilan para makadagdag iyon sa pag-aalala niya. Hindi pa man siya nagdala ng bodyguard sa pag-aakalang normal na araw lamang. Nais sana niyang lampasan ang sasakyan pero hindi niya magawa dahil may ilan pang sasakyan na kasama ng unang kotse na nakaharang sa daan. Malakas ang kabog ng dibdib ni Gretchen habang palapit sila ng palapit sa sasakyan. Pero maya-maya lang unti-unti siyang kumalma nang mapagtanto niya kung sinong nasa unahan. Is that Colin? Kunot noong tanong ni Arman nang matanaw ang isang lalaking nakasandal sa hood ng sasakyan nito. Mukhang siya nga, tugon ni Gretchen.
Ilang sandali pa huminto ang sasakyan ni Arman. Naglakad naman papalapit si Demetrio sa kotse at binuksan ang pintuan ng pwesto niya at naglahad ng kamay. Imbes na tanggapin ay sinamaan niya ito ng tingin. Nagtataka namang napatingin si Demetrio sa kanya. What's wrong? Anong what's wrong? Hindi mo ba alam na kinakabahan ako kanina? Akala ko masamang tao nang nakaharang sa amin sa daan. Naiinis niyang sambit. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago tinanggal ang kanyang seatbelt. Hinawakan nito ang kanyang kamay, dahilan para wala na siyang mapagpipilian pa kundi ang bumaba ng kotse ni Arman. I already called you countless times pero hindi ka sumasagot kaya nag-aalala na ako. I brought my guards with me just in case we will encounter some problem ahead. I'm sorry if it troubled you. Seryoso nitong bigkas. Napakurap-kurap siya. Oo nga pala, masyado siyang nalibang habang kasama si Grandma Hermania kaya nakalimutan niyang tignan ang kanyang cellphone na nasa loob ng bag. Hindi ko naman napansin na tumawag ka. Nakanguso niyang wika. Muli itong bumuntong hininga. It's okay. Ang importante ay ligtas ka. Anito bago lumampas ang tingin sa kanya. Nang lumingon siya ay nakababa din pala siya ng sasakyan ni Sir Arman at ngayon ngay nasa likuran na niya. Napatikim naman siya at napasulyap kay Demetrio. Naalala niyang nagsiselos nga pala ang asawa niya sa lalaki. Colin, bati ni Sir Arman sa asawa niya. I will take my wife from here, Arman. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat sa pagsundo mo sa asawa ko. Malamig na tura ng kanyang asawa. Napasulap naman si Arman sa nagkalat na tauhan ni Colin bago tumango. Okay, I will leave her to you then. Anito bago ibinaling ang atensyon sa kanya. Mauuna na ako, Gretchen. Tipid siyang ngumiti bago nagsalita. Mag-iingat po kayo sa daan, Sir Arman, at salamat po sa paghatid at pagsundo ninyo sa akin. Magalang niyang tugon. Ilang sandali pa nauna nang umalis ang kotseng minamaneho ni Sir Arman habang naiwan naman silang dalawa ni Demetrio sa daan kasama ng mga tauhan nito. Mag-ingat po kayo sa daan, Sir Arman. Biglang sambit ni Demetrio at ginaya pa ang boses niya. Kunot noo siyang lumingon sa lalaki. Ano bang nangyayari sa'yo? I told you I don't like that man. Bakit ba close kayong dalawa? It really pisses me off. Masungit nitong wika. Huminga siya na malalim bago muling nagsalita. Sinabi ko naman sa'yo na boss ko siya, di ba? Yeah, right. Boss mo lang siya pero kanina nang sanduin ka niya, di ka man lang nag-abalang magpaalam sa akin. Nag-iwan naman ako ng sulat eh. Dapat ginising mo pa rin ako. Ako dapat naghatid sa'yo at hindi ang isolda na yon. Ilang sandali niyang pinagbasta ng mukha ng kanyang asawa. Bahagyatong nakasimangot at nakanguso pa. Hindi niya tuloy mapigilan ang sariling mapangiti. Nagtatampo ka ba? Natatawa niyang tanong. Di naman to sumagot at nanatili lang na nakasimangot. Huminga siya na malalim bago lumapit kay Demetrio at niyakap ang lalaki. Bahagya naman tong nagulat sa kanyang ginawa pero hindi naman nagreklamo pa. Nakita ni Demetrio na napatingin sa kanila ang mga tauhan niya pero nang sulyapan niya ang mga ito, mabilis na nag-iwas ng tingin ang lahat at bahagya pang lumayo sa pwesto nila para bigyan sila ng espasyo. Do you think that will work on me? Masungit niyang tanong. Nagising siya kanina na wala na sa tabi niya ang babae. All he saw was the letter saying she will go to Akamori Villa. Subalit ang nagpainit ng kanyang dugo ay ang pagsundo ni Arman sa asawa niya sa mismong apartment pa nila. Hindi kita ginising kanina dahil mahimbing ang tulog mo. Alam ko naman na pagod ka kagabi dahil late ka nang natulog. Kahit na, I am your husband. You should have woken me up. Sandaling natahimik si Gretchen habang nag-iisip kung ano ang gagawin niya para suyuin sa Demetrio. Ilang sandali pa isang ideya ang pumasok sa isipan niya. Ipagluluto kita na masarap na ulam bilang pambawi tapos sabay tayong maghahaponan. That won't be enough. Napanguso naman si Gretchen bago bumitaw ng yakap kay Demetrio. Ewan ko sa'yo, ang hirap mong suyuin. Wag na nga. Nayayamot niyang bigkas. Bahagya namang nagulat si Demetrio sa inasta ni Gretchen. Imbes magpatuloy sa pagtatampo niya, hinila niya ito para muling yakapin. Okay, cooking for me will be enough, dagdag pa niya. Agad namang napangiti si Gretchen sa narinig. Kung ganon halika na, mamamalengke pa ako ng lulutuin natin.
Tumango siya at inakay ng babae papunta sa kanyang sasakyan. Maya-maya pa nilisan na nila ang lugar at binaybay ang daan pabalik sa syudad. Nang makarating sila sa syudad, agad niyang inutusan si Demetrio na ipagmaneho siya papunta sa palengke. Why don't we buy ingredients and stocks in the mall instead of going to the wet market? Suggestion ni Demetrio. Mabilis naman umiling si Gretchen. Hindi porket alam ko na ang totoo mong pagkatao ay babaguhin na natin ang nakasanayan natin. Gusto ko mamuhay pa rin tayo kagaya ng dati. Okay lang ba yun sa'yo? Ilang sandaling pinagmasdan ni Demetrio si Gretchen bago tumango. As long as you are comfortable and happy, then I am fine with it. Agad silang nagtungo sa palengke para mamili ng lulutuin niya. Wala namang reklamo si Demetrio at mataman lang na nakasunod sa kanya habang bitbit nito lahat ng mga pinamili nila. Nang makarating sila sa apartment complex, tinulungan niya si Demetrio na magbitbit ng pinamili nila. Ayaw sana siya nitong payagan pero nagpumilit na siya. Habang naglalakad siya, muli niyang nararamdaman na para bang may sumusunod sa kanila. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa paligid, pero gaya nung una ay wala siyang nakita. Nagsalubong na lang ang kanyang mga kilay. Ang kanyang ina na naman kaya ang sumusunod sa kanila at nagmamanman sa kung anong ginagawa niya? Gretchen. Napapitlag siya na marinig niyang tinawag siya ni Demetrio. Lumingon siya sa gawin nito at nakita na kunot-nooding nakatitig sa kanya ang lalaki. May problema ba? Napatikim siya bago umiling. Wala naman. Naglakad pabalik si Demetrio at huminto sa kinatatayuan niya. You were also like this yesterday. Care to tell me something? Muli siyang umiling. Baka mamaya guni-guni lang yon dahil sa nangyari kahapon kung saan talagang sinusundan siya ng kanyang ina. Wala. Halika na. Ayan niya kay Demetrio at nagpatiunan na sa paglalakad. Sandali namang pinagmasdan ni Demetrio ang bulto ng kanyang asawa bago to sinundan. Her looks is telling him that there's something wrong, pero di naman niya ito po pwedeng pilitin na sabihin sa kanya kung ano nga ba ang nangyayari. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago napagpasyahan na sundan ng babae papasok. Nang makasakay na sa elevator, sina Demetrio at Gretchen na isang lalaki ang lumabas mula sa tagong parte ng apartment complex. Agad niyang hinugot ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang partikular na numero. Master, alam ko na kung saan nakatira si Gretchen Miranda. Kasalukuyan siyang tumutuloy sa isang apartment community na pag-aari ng mga Samaniego. Nangunot naman ang noo ni Warren. That apartment complex is intended for middle-class customers. Ano pang nahanap mong impormasyon tungkol sa kanya? Tanong niya sa kanyang tauhan. Marami pa, Master Warren. At sigurado akong magugulat ka sa ibabalita ko. Hindi lang ordinaryong babae si Gretchen Miranda. Alam mo ba kung sinong kasama niyang nakatira sa apartment unit niya? Hindi ordinaryong babae? Well, given how she easily made her way towards his mother's favor, hindi nga to basta babae lang. Sino bang kasama niya? Kasama niyang nakatira sa apartment na yon si Master Colin. Dito na sila naninirahan pagkatapos ng naging kasal nila. What the heck? Are you telling me that she is Demetrio Colin Yamamoto's wife? Tama po kayo, Master Warren. Ano pong gagawin natin sa kanya? Sandaling natulala si Warren. Hindi niya inaasahan na may malakas na kapit pala si Gretchen, pero kung sakali man na asawa nga ni Colin ang babae, then her motive was just to see the old lady. At kaya malapit ang loob ng kanyang ina sa babae ay dahil na rin mismo kay Colin. Pero nangyari na ang gusto niyang mangyari. At dapat patuloy nang magluksa ang kanyang ina sa pagkawala ng paboritong apo at hindi yung po pwedeng maantala. Napatingin siya sa mga nagagandahang bulaklak na nakapalibot sa puntod ni Helena bago siya nagsalita. Put your troops on hold. We cannot afford to make a mistake. Just send 2 people to check on her occasionally. Hindi kayo po pwedeng kumilos ng padalos-dalos? That's Colin we're talking about. Matapos silang makapaghapunan, umupo si Demetrio sa sofa sa salas habang si Gretchen na may nakahiga at nakaunan sa kanyang mga hita. Marahan niyang hinahagod ang makintab nitong buhok habang nagkukwentuhan silang dalawa. Kamusta na si Grandma Hermania? Tanong pa ni Demetrio.
Magmula nung funeral ni Helena, hindi pa niya nakakausap ang matandang babae sa takot na baka matrigger niya ang damdamin nito at lumala pa ang kalagayan ng ginang. Malaki ang respeto niya sa matandang babae. Madalas siya doon nung maliit pa siya. Nasabaybayan nito ang kanyang paglaki at maging siya, nasilayan din ng pagtanda ng ginang, kaya naman natutuwa siya at nakakasundo nito ang kanyang asawa. Okay naman, sabi ng mga kasambahay, mas masigla siya na bisitahin ko siya kaysa nung nakaraan. Sa narinig ni Demetrio, nakahinga siya ng maluwag. That's great. You can spend more time with her if you want. Sincero niyang wika. Napatango naman si Gretchen. Wala na ang apo ng matandang babae at sa kaisipan na nag-iisa lang to habang nagduluksa kasama ang puntod ng apo nito na lagi nitong nasusulyapan sa tuwing lumalabas to ng villa, bumibigat ang kalooban ni Gretchen. At kahit may isa pa tong anak na natitira, mukhang di naman ganon kalapit ang mga ito sa isa't isa. Dahil kung concern nga ito sa nararamdaman ng sariling ina, dapat tinutulungan to ng lalaki na malampasan ang pagluluksa at ang kalungkutan nito. Tinutulungan ni Gretchen si Grandma Hermania hindi lang dahil kay Demetrio, kundi dahil avid fan niya rin ng ginang. Sinusuportahan siya nito kaya't nais din niyang makabawi. At tungkol naman kay Warren Okamori, hinuha niya lang naman ang lahat ng naiisip niya tungkol sa lalaki. Wala siyang ebidensya kaya naman mahirap magsalita. Demetrio, may sasabihin ako sa iyong importante. Natigil naman si Demetrio sa pag-aplos sa kanyang buhok at umayos ng upo. What is it? Kinagat ni Gretchen ang pang-ibaba niyang labi bago siya nagsalita. Nandito ang nanay ko, pagtatapat niya. Agad na nagsalubong ang kilay ni Demetrio, kasabay ng pagdaan na isang di niya maipaliwanag na ekspresyon. She came to see you again? Ano na naman ang kailangan niya ngayon? Malamig nitong tanong. Naiintindihan niya ang reaksyon ng asawa niya. Noong halos talikuran at alipustahin na siya ng lahat, ang lalaki ang isa sa tumulong at nag-alaga sa kanya. Nagpakita siya sa akin kaninang umaga. Hindi ko lang nasabi sa iyo kanina dahil umalis din naman ako ng maaga. Pansamantala ko siyang binigyan ng tirahan, malapit lang din dito sa atin. What did she tell you? Di pa ako sigurado kung ano ang motibo niya sa ngayon, pero kung hindi ko siya tutulungan, baka si kuya naman ang istorbohin niya. Kakahiwalay lang ni kuya at ate Cynthia at ayoko na bigyan siya ng panibagong problema. Wala naman akong pakialam sa kanya. Tinulungan ko lang talaga siya para sa kapakanan ng kapatid ko. Kahit na malamig ang tono ng pananalita ni Gretchen, alam niyang malambot pa rin ang puso nito para sa ginang sa kabila ng pinagagawa ng mga ito sa asawa niya noon. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Don't worry. Wala namang problema sa akin ang bagay na yan, Gretchen. Kahit papangit ang trato niya sa iyo noon, naiintindihan ko. Nanay mo pa rin siya sa legal na usapan. Kung ano man ang magiging desisyon mo, susuportahan kita. I'm always here for you, wife. Napangiti naman si Gretchen, kasabay ng kanyang pagpikit. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa kanyang pisngi at dinama. Ang init na nagmumula doon. Thank you, Demetrio. Ang swerte ko talaga at ikaw ang napangasawa ko. Inaantok nitong anas. Sumila yung isang maliit na ngiti sa labi ni Demetrio. I love that compliment, wife. Matulog ka na. I will carry you to bed later on. Tumango naman ito at unti-unti nang naging payapa ang paghinga. Habang pinagmamasdan ng pagtulog ni Gretchen, nag-isip siya ng mga tauhan na papadala niya para bantayan ang ina ni Gretchen kung dito gagawa ng kakaiba. Walang magiging problema sa kanya. But if that woman wesses and ruin his wife's peace of mind again, hindi niya to sasantuhin kahit pananay to ng asawa niya. He doesn't have mercy on those who hurt the one he loves the most. Napatingin si Demetrio sa mahabang pilikmata ni Gretchen at matangos itong ilong. Di niya mapigilan ang sariling pisilin ng ilong nito. Marahan namang umungol ang babae pero hindi din naman to nagising. Huminga siya ng malalim bago maingat na kinarga ang asawa niya. Akmang papasok na siya sa kanyang silid nang mapalingon siya sa silid na dating ginagamit ni Gretchen. Agad niyang naisipan na doon matulog ngayong gabi kaya naman doon niya dinala si Gretchen. Kinabukasan, pareho silang nagising ng maaga. Kagaya kagabi, magkatulong din sila sa paggawa ng almusal nilang dalawa. Papasok ka ba sa Isolde Pictures ngayon? Tanong ni Demetrio. Sandaling tinitigan ni Gretchen ang lalaki bago tumango. Then, ihahatid na kita. Marahan naman siyang umiling.
Hindi na, mamaya pa naman ang pasok ko eh. Baka malate ka na sa trabaho mo. Are you sure? Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Hindi ka naman susunduin ni Arma na yon, no? Sa sinabi nito, bigla, hindi niya napigilang mapairap. Bakit ka ba nagsiselo sa kanya? Lamang ka naman sa kanya sa kahit anong espeto. Tsaka ikaw naman ang mahal ko at hindi siya. Natahimik si Demetrio, dahilan para mapatingin siya dito at nakita nagpipigil to ng ngiti, dahilan para mapailing siya. Kinikilig ka ba? Natatawa niyang tanong. Yeah. Seryoso ka? It's rare for you to tell me that you love me. Sa pagkakaakala ko, parang 2 beses mo palang nasasabi na mahal mo ko. Nakanguso nitong wika. Mahina siyang natawa. She did not expect Demetrio to be this sulky kahit ang laki nitong tao. Sorry na. Alam mo naman, mahal talaga kita kahit na hindi ko madalas sabihin. Bumuntong hininga naman ito pero hindi pa rin nawawala ang munting ngiti sa labi nito. Ano pa bang magagawa ko? Mahal kita eh. Napailing na lang siya at nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos silang mag-almusal, nagpaalam na si Demetrio sa kanya. Habang paalis ang lalaki sa apartment unit nila, muli pang nilingon ni Demetrio si Gretchen. Kahit hindi nito sabihin alam niya, may tinatago na naman to sa kanya, kaya't ayaw nitong ihatid siya sa trabaho nito. Ngayon pa man, hindi na pinilit pa ni Demetrio na magsalita si Gretchen. Ang mahalaga, ginawa nitong pagtatapat sa kanya kagabi tungkol sa ina nito ay malaking bagay na sa kanya, lalo pat sanay si Gretchen na sarilinin ang mga problema nito. Pagkaalis ni Demetrio, siya namang pagdating ng Kuya George niya para sunduin siya. Hindi niya sinabi kay Demetrio ang tungkol sa pagpunta nila sa probinsya dahil baka makaabala siya sa lalaki. Sobrang dami na nagawa nito para sa kanya at nahihiya na siya kahit paman mag-asawa na sila. Isa pa, ayaw niyang sumama to sa kanya palagi dahil baka matunugan ng mga magulang niya lalo na ng kanyang ina kung sino talaga si Demetrio. Sigurado siya, hindi ito titigil kung sakali hanggang sa hindi ito nakakakuha ng malaking halaga mula sa asawa niya. Pareho silang tahimik ng Kuya George habang binabaybay nila ang daan pauwi ng probinsya. Ramdam nila ang tensyong nararamdaman ng bawat isa. At dahil under repair ang mga daan sa lugar nila, nahirapan silang maghanap ng pwesto kung saan nila iiwan ang sasakyan ng kanyang kapatid. Halika na, Gretchen. Aya ng kapatid niya sa kanya nang tumigil siya sa paglalakad at nagmasid lang sa paligid. Noong huli siyang pumunta sa lugar na yon, hinabol siya ng mga haters niya. Ngayon naman narito sila para sa kanyang ama. Nang makarating sila sa bungad ng baryo nila, agad nilang nakasalubong ang matanda na laging tumutulong sa kanya nung bata pa siya. George, Gretchen, mabutit nandito kayo. Anito na tila ba nakahinga ng maluwag nang makita sila. Magandang araw po. May problema po ba? Ang mabuti pa magmadali na kayo at puntahan ninyo si Gary dahil baka may masama nang nangyari sa inyong ama. Ano po ba talagang nangyayari kay Papa Manong? Tanong niya habang binabaybay ang daan papunta sa kanilang bahay. Walang araw na hindi siya nagiinom hanggang mawala na siya ng malay dahil sa kalasingan. Kagabi nga tulong-tulong kami sa pagbuhat sa kanya para maihatid siya sa bahay ninyo. Nag-aalala kami na baka may mangyaring masama sa kanya, lalo pat parang wala siya sa sarili niya. Nakakakilabot ang mga lihim na unti-unti nang lumalabas, mga ka-Ashlon. Ngayong alam na ni Warren ang koneksyon ni Gretchen kay Demetrio, tiyak na mag-iingat ito. Pero hanggang kailan? At sa pagbabalik ni Gretchen at George sa probinsya, tila isang madilim na katotohanan ang bumubalot sa kanilang ama na si Gary. Bakit nga ba siya nagkakaganito? May kinalaman ba ito sa mga pasa ni Teresa o may mas malalim pa silang hindi nalalaman? Kayo mga ka-listener, sa tingin niyo ba dapat naging tapat si Gretchen kay Demetrio tungkol sa pagpunta niya sa probinsya? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa susunod nating kabanata. Muli po, ito si Miss Sandra nagpapaalala na ang paglayo sa problema hindi laging solusyon. Minsan kailangan nating balikan ang nakaraan para maayos ang ngayon. Maraming salamat po and keep safe everyone.